Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2666. Sa isang iglap lang ng mata, nag-flash si Fang Mao na parang bagyo papunta kay Daryl. Ano nang makita niya ang bagyo ng Fang Mao patungo sa kanya, naglabas ang katawan ni Daryl ng isang malakas na aura. Isa pang tao dito upang humingi ng kamatayan. Alam ni Daryl na si Zhang Ju ay lihis at kakilakilabot, at ang sinumang nagtatrabaho para sa kanya ay hindi magiging mabubuting tao. Hindi na kailangan para maging malambot ang puso niya. Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hiling. Malamig na umalangaw ang boses ni Daryl sa buong lugar. Bang! Habang nagsasalita siya, naaktibo ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya na puno nito ang buong pangunahing bulwagan. Sa sumunod na segundo, isang maliwanag na nagniningning na sinag ang sumabog mula sa Heavenly Halberd at direktang sumikat sa Fang Mao. Ang lakas na iyon ay halos nawasak ang kalangitan at lupa. Patayin! Si Daryl ay hindi na ang pinakamainit, walang ingat na bata. Nakatuwiran siya sa kanyang mga kilos. Nang matanggap niya ang balita tungkol sa pagkamatay ni Chester, ang kanyang puso ay lubos na nawasak. Nag-iisa siyang lumusot dahil gusto niyang atakihin si Zhang Ju. Gayunpaman, hindi niya napamahala ang laban sa Zhang Ju. Sa halip, napalibutan siya ng mga taong iyon, na nagpatuloy sa pagkulo ng galit sa puso ni Daryl. Plano ni Daryl na patayin ang mabilis na pagtambang sa kanya. Pagkatapos, malulutas niya ang pagbuo at isasama ito sa Zhang Ju sa dulo. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling iyon, ang sinag ng ilaw ay naglalakbay sa bilis ng pag-iilaw. Ang hangin ay pumutok saan man ito hiniwa. Buntong hininga. Ang bawat tao'y, kasama ang Zhang Ju, ay huminga ng malalim nang makita nila iyon. Ang mga mata ni Zhang Ju ay nagningning sa mga salungat na emosyon. Pagkatapos na hindi siya makita ng ilang sandali, ang lakas ni Daryl ay tumaas ng malaki. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, natatakot ako na wala ng ibang magandang pagkakataon sa hinaharap. Si Sarah, na nakatayo sa gilid, ay nanginginig. Nag-aalala siya. Sa oras na iyon, nais niyang sabihin kay Daryl na siya si Sarah, at ang susunod na taong papasok sa pagbuo ay ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Buntong hininga. Nagulat si Fang Mao nang maramdaman niya ang sobrang lakas kahit na handa siya para rito. Si Daryl na ito ay tunay na isang tanyag na mandirigma sa Nine Mainland. Nakakakilabot talaga ang mga atake niya. Kahit na siya ay nabigla, si Fang Mao ay hindi nag-aalala sa lahat. Nang makita niya ang malakas na pag-atake mula sa maliwanag na sinag ng ilaw, binanggit ni Fang Mao ang formula sa kanyang isipan habang ang katawan niya ay nadulas at umakyat ng ilang metro sa gilid. Makitid niyang naiwasan ang atake. Wow! Ang lahat ng mga tao mula sa Endless Sky nagulat at natuwa ang samahan nang makita nila iyon. Napakaganyak, hindi inaasahang iyon. Ang lakas ng Sect Master ng Sky Mountain Sect na iyon ay hindi mahina. Nagawa niyang iwasan ang atake ni Daryl. Kasabay nito, bamantong hininga si Sarah sa ginhawa. Ano-anong nangyayari? Gayunpaman, si Zhang Ju, na nakatayo roon, ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Kahit na wala siyang maraming pakikitungo sa Sky Mountain Sect, maingat na sinisiyasat ni Zhang Ju ang Sect Master ng sekta. Alam niya na ang tao ay hindi mahina, ngunit siya ay walang anuman kumpara sa mga tao sa Nine Mainland. Gayunpaman, nagawa niyang maiwasan ang isang malakas na atake mula kay Daryl. Mukhang ang Sky Mountain Sect Master ay hindi isang tao na inaasahan ko. Habang iniisip niya iyon, mukhang hidwaan si Zhang Ju. Hindi niya mapigil ang suriin ng Fang Mao. Malalim ang iniisip niya, napakagandang pamamaraan. Sa sandaling iyon, nagdilim din ang mukha ni Daryl. Malamig siyang nagsalita habang ang kanyang katawan ay mabilis na gumalaw at direktang sinisingil sa Fang Mao. Kahit na siya ay natrap sa pagbuo, ang bilis ni Daryl ay parang hindi siya naapektuhan. Sa isang iglap lang ng mata, nakarating siya sa harap ng Fang Mao. Ang malamig niyang mukha ay may nakapatay na aura. Ang gusto lang niyang tanggalin ang lalaking nasa harapan niya. Buntong hininga. Kabanata 2667. Hindi naman nag-atubili si Daryl.
Agad niyang sinuntok si Fang Mao. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Fang Mao ay nagniningning, at hindi siya umiwas o maiwasan ang pag-atake na iyon. Inabot niya ang kanyang palad at sumulong upang salubungin ang atake ni Daryl. Sa sandaling iyon, ang pareho ng kanilang mga palad ay tumama. Wow! Natigilan at naguluhan ang lahat nang masaksihan nila ito. Ano ang sitwasyon? Nakikipaglaban siya sa panloob na enerhiya kay Daryl. Ang Sky Mountain Sect Master na iyon ay tila sobra ang pag-overestimate sa kanyang sarili. Si Daryl ay isang malakas na mandirigma sa Nine Mainland noong nakaraang 3 taon. Ang kanyang panloob na lakas ay lampas sa imahinasyon ng isang tao. Ang Sky Mountain Sect Master ay nakikipaglaban sa panloob na enerhiya. Daryl, mukhang naghahanap siya ng kamatayan. Nais mong labanan ang panloob na enerhiya sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin iyon? Si Daryl, na nasa kalagitnaan ng hangin, ay natigilan nang makita ang aksyon ni Fang Mao. Dugo at malamig ang kanyang mga mata. Mula nang siya ay sumikat, palaging naramdaman ni Daryl na parang hindi niya naabot ang kanyang rurok sa diskarte sa paglilinang. Mayroong palaging isang taong mas malaki sa mundo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya, kumpiyansa pa rin siya sa kanyang kakayahan. Dagdag pa, nilinang niya ang pamamaraan ng Ghost Valley Sage. Sect Master Darby. Gayunpaman, nang magkadikit ang kanilang mga palad, hindi maitago ni Fang Mao ang kanyang desperasyon. Pinigilan niya ang kanyang tinig at sinabi, "Mangyaring huminahon ka, hindi ako isa sa mga tauhan ni Zhang Ju, at hindi ako narito upang salakayin ka." Sa sandaling iyon, si Fang Mao at Daryl ay yumandar sa kalagitnaan ng hangin. Sadyang ibinaba ni Fang Mao ang kanyang boses upang si Daryl lamang ang makarinig sa kanya. Inisip ni Zhang Ju at ng iba pa sa lupa na nasa matinding labanan sa enerhiya ang panloob. Ano, medyo lumabo ang malamig na mata ni Daryl nang marinig iyon. Naobserbahan niya si Fang Mao habang siya ay nag-aalangan pa rin. Hindi siya isa sa mga tauhan ni Zhang Ju, kung gayon bakit niya ako tatambangan? Napabuntong hininga si Fang Mao nang mapagtanto niyang nagdududa si Daryl, ngunit nagpatuloy siyang pigilan ang kanyang tinig at sinabing, "Sect Master Darby? Ako ang master ni Sarah Carter, at hindi ito ang tunay kong mukha. Ginawa ko yun upang magtago kay Zhang Ju." Sara nang marinig niya iyon, naging emosyonal kaagad si Daryl. Sinulyapan niya ang mga tao sa lupa at sinabi, nasaan siya, ano ang nangyayari? Naramdaman ni Daryl ang init ng pag-iisip niya kay Sarah. Kahit na siya ay kanyang pagkadyos lamang, mas malapit siya sa kanya kaysa sa kanyang totoong kapatid. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap, hindi pa rin niya nakita si Sarah. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na binuhay ni Sarah ang hindi nagpapakilalang libong mga pagpapakita at naging ibang tao. Nakatayo siya sa likuran ni Zhang Ju. Sinabi sa kanya ni Jackie na tinambang ni Zhang Ju ang pamilyang Carter at nakuha ang lahat. Nag-aalala na siya tungkol sa mga ito mula noon. Kaya, nang marinig niya ang mga salita ni Fang Mao, ang kanyang isip ay nasa isang kumpletong gulo. Hindi ba nahuli si Sarah? Paano siya nakakuha ng master? Buntong hininga. Mapait na ngumiti si Fang Mao nang makita ang emosyon sa mukha ni Daryl. Hindi niya maiwasang sabihin, "Sect Master Darby, hindi ko maibabahagi ang lahat ng mga detalye ng sitwasyon sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang bagay ay ilabas ka mula rito. Kahit na ikaw ay makapangyarihan, Zhang Ju ay hindi madaling harapin. Lumabas ka mula sa bitag na ito, at dadalhin ko ang aking mag-aaral, si Sarah, upang muling makasama ka." Si Fang Mao ay mukhang taos-puso kapag sinabi niya iyon, at ang kanyang mga mata ay nag-ningning sa pag-aalala. Alanganin si Daryl. Sa wakas, atubili siyang tumango at sinabi, "Mabuti, makikinig ako sa iyo." Nais ni Daryl na patayin kaagad si Zhang Ju, ngunit alam niya na walang kabuluhan ang habulin ng lalaking iyon ng mag-isa sa araw na iyon. Kung hindi man, hindi siya matrap doon. Hindi alam ni Daryl kung bakit handa siyang maniwala kay Fang Mao na ngayon pa lamang niya ito nakilala. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa lupa ay tumingin sa kanila na may hindi tagmang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maaari siyang makipag-away kay Daryl ng napakahaba. Ang Sky Mountain Sect Master ay talagang wala akong inaasahan. Patuloy na tinalakay ng lahat sila ay namangha. Hindi nila namalaya na ang dalawang tao na nasa kalagitnaan lamang ng hangin ay mukhang nasa isang labanan. Talagang pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang plano. Kabanata 2668.
Di nagtagal, nagpasya sina Fang Mao at Daryl sa isang lihim na plano. Matapos nilang makumpirma ang plano, sumigaw si Daryl, "Binata, mamatay ka na ngayon." Habang nagsasalita siya, tinaas ni Daryl ang kanyang palad at sinuntok ito patungo kay Fang Mao. Sa isang iglap, nag-ikot ang hangin sa kanilang paligid. Gayunpaman, hindi ginawang aktibo ni Daryl ang panloob na enerhiya sa kanyang hit. Sa sandaling iyon, nagpanggap si Fang Mao na sumigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay lumipad ng higit sa 10 metro paatros bago hinampas ang isa sa mga Hallmasters at malakas na damapo sa lupa. Siya ay natalo ng ganoon na tigilan ang lahat ng mga tao doon nang makita iyon. Naisip nila na ang Fang Mao ay maaaring makipag-away kay Daryl ng kaunti pa. Hindi nila inaasahan na siya ay talunan ng napakabilis. Whoosh! Pagkatapos, hinawakan ni Daryl ng mahigpit ang Heavenly Halberd at pinilit ang ilang mga tao sa harap niya na mag-atras. Tumalikod siya at sumugod palabas ng main hall. Tama iyon ang plano ni Fang Mao. Si Daryl ay natrap sa Soul Trap Formation na nangangailangan ng 18 katao na makipagtulungan upang maisama ito. Gayunpaman, nagpanggap na talunin si Fang Mao at kinatok ang isa sa mga Hallmasters upang maging sanhi ng agwat sa loob ng pagbuo. Pagkatapos, papayagan nitong makatakas si Daryl. Master Zhang, nagpumiglas si Fang Mao na tumayo. Mukha siyang nahihiya nang sinabi niya, "Sinubukan ko ang aking makakaya, hindi ko inaasahan na napakalakas ni Daryl." Si Zhang Ju ay hindi tumugon, ang kanyang mukha ay hindi nag-react, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa sobrang galit. Hindi madaling matrap si Daryl, ngunit ngayon ay nakatakas na siya. Zhang Ju, sa sandaling iyon, nasa labas si Daryl, pahover pa rin siya sa mid-air. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Pinapagana niya ang kanyang panloob na enerhiya patungo sa kanyang lalamunan at umungal. "Gusto kong bayaran mo ang utang sa iyong dugo sa loob ng 3 araw. Dugo para sa dugo sa 3 araw. Ang kanyang malakas na ugong ay umalangaw sa buong Green Cloud Sect. Ang buong pangunahing bulwagan ay nasa buong katahimikan nang marinig nila siya. Marami sa mga alagad ng Endless Sky Organization ang nakaramdam ng hindi kilalang paglamig sa ilalim ng kanilang mga buto. Ang mga piling miyembro ng iba't ibang sekta ay nagkatinginan at labis na nabigla nang marinig nila ang mga salita ni Daryl. Whoosh! Biglang, isang figure mula sa karamihan ng tao ang sumugod sa labas at lumipad sa hangin na kaaya-aya tulad ng isang sisingilan sila sa Daryl. Siya ay isang baguhan ni Zhang Ju, Karen Spencer. Isang runaway. Paano ka naglakas ng loob na sabihin ang mga mayabang na salita? Sinama ni Karen ang tingin si Daryl at nagpatuloy sa paghabol sa kanya. Sumigaw siya, "Hindi ka makakatakbo ngayon." Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi maglakas loob si Karen na habulin si Daryl dahil siya ay masyadong malakas. Gayunpaman, alam ni Karen na naubos ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya nang siya ay nakulong sa pagbuo. Kailangan lamang niyang maalis ang lahat ng kanyang panloob na lakas, at siya makakalaban siya. Ang pinakamahalaga, si Karen ay tinanggap lamang bilang mag-aaral ni Zhang Ju hindi pa masyadong matagal. Nais niyang ipakita ng husto ang kanyang kakayahan. Ang sandaling iyon ay ang perpektong pagkakataon para magawa niya iyon. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, sa pangunahing bulwagan, bumantong hininga si Sarah nang makita niyang nagawang makatakas ni Daryl. Sa sumunod na segundo, mabilis na lumakad si Sarah at tinanong si Fang Mao, "Master, kumusta ka? Ayos ka lang?" Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Fang Mao nang maramdaman niya ang pag-aalala ni Sarah. "Mabuti ako, hindi ka dapat mag-alala." Ang Fang Mao ay nakaramdam din ng kaginhawaan, tulad ng isang malaking bato na nakalapag sa lupa. Daryl ay wala sa panganib, nagawa niya ang makakaya niya para sa kanyang pag-aaral. Nang maalala niya ang nangyari, napagtanto niya na ang lahat ay sumulong ng napakapanganib. "Sect Master Ward, sinubukan mo ang lahat." Si Zhang Ju ay ngumiti kay Fang Mao at sinabing, "Kahanga-hanga talaga na matagal kang nakikipaglaban kay Daryl. Hindi masama, hindi masama." Ang pangalan ng pamilya ng Sect Master ay Ward, kaya't hinarap siya ni Zhang Ju na Sect Master Ward. Ngumiti si Zhang Ju nang sabihin niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang may elo. Ang lalaki ay nagsimulang maging hinala sa Fang Mao. "Mr. Zhang, salamat sa iyong papuri." Kabanata 2669. Si Fang Mao ay napakumbaba nang ngumiti siya ng mapait at sinabi,
nakakaramdam ako ng kakilakilabot na hindi ko mapawi ang iyong mga alalahanin. Habang nagsasalita siya, mukhang totoo ang Fang Mao. Patuloy niyang sinabi kay Zhang Ju, dapat kong sabihin na nakakatakot talaga si Daryl. Mr. Zhang, mangyaring maging labis na maingat kapag nakilala mo muli ang taong ito sa hinaharap. Sumenyas si Fang Mao kay Sara ng maingat na maghanda upang makatakas sa anumang oras. Matagumpay na nakatakas si Daryl, walang dahilan para sa kanya at sa kanyang mag-aaral na manatili doon. Tumawa si Zhang Ju, hindi niya maitago ang kahihiyan niya. Maaaring maging malakas si Daryl, ngunit hindi ako natatakot sa kanya. Gayunpaman, ang Sect Master Ward, iyon ang isang kakaibang sitwasyon kanina. Ano natigilan si Fang Mao nang marinig niya ang panghuling pangungusap. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng kahit ano, malamig nang umisi si Zhang Ju. Tumalikod siya at itinaas ang kanyang mga kamay, tatatak na sana niya ang mga akulo ni Fang Mao. Si Fang Mao ay medyo mabilis. Gayunpaman, handa si Fang Mao para doon. Tumalikod siya at umatras ng ilang hakbang. Gulat na tiningnan niya si Zhang Ju. Mr. Zhang, bakit mo nagawa iyon? Si Fang Mao ay buong alerto, naramdaman niyang hindi siya maayos sa kanyang puso, hinala ako ni Zhang Ju. Hindi ito maganda. Nanginginig ang katawan ni Sara habang nakatayo sa gilid, nag-aalala siya. Ang panggagaya sa kanyang Panginoon ay naging perpekto. Hindi niya inaasahan na si Zhang Ju ay hinala ng kanyang Panginoon. Walang nakatiyak kung nakangiti o hindi si Zhang Ju nang tumingin siya kay Fang Mao. Sect Master Ward, hinala ko na hinayaan mong makatakas si Daryl. Kaya, mangyaring, patawarin ako. Ang libu-libong pagpapakita ang diskarteng disguise ng figure ang nangunguna sa buong mundo. Hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin napansin ni Zhang Ju na ang taong nasa harap niya ay hindi ang totoong sect ng master ng Sky Mountain Sect. Gayunpaman, mula sa kanyang matalim na likas na ugali, tiwala si Zhang Ju na pinayagan ng Fang Mao na makatakas si Daryl ng kusa. Mr. Zhang, bakit mo nasabi yan? Si Fang Mao ay mukhang inosente habang ipinagtatanggol ang sarili. Alam kong galit ka sa pagtakas ni Daryl, ngunit sinubukan ko ang aking makakaya. Bukod, dahil sumang-ayon kami na makipagtulungan, paano ako sasalungat sa aking mga salita upang matulungan si Daryl? Nag-shift ang ekspresyon ng mukha ni Fang Mao nang sinabi niya iyon. Lumingon ang kanyang isipan habang sinusubukan niyang gumawa ng paraan upang mapangasiwaan ang sitwasyong iyon. Huwag nang ipagtanggol ang sarili mo. Malamig nang umiti si Zhang Ju nang makita ang mga pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Fang Mao. Hindi siya nag-atubili nang itaas niya ang kanyang kamay at tinatakan ang acupoint ni Sara. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang palad sa tuktok ng ulo ni Sara. Sumuko na ngayon kung hindi mo nais na ang iyong mag-aaral ay mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Iimbestigahan ko kung tinulungan mo si Daryl. Gayunpaman, bago ito magawa, aanyayahan kita na magdusa ka muna sa bilangguan. Zhang Ju malamig na sinabi, hindi may kakaila ang tinig niya. Gayon din, hayaan mong sabihin ko sa iyo, na saliksik ko ang mundo sa loob ng ilang libong taon, at pinagdaanan ko ang lahat at nakilala ko ang lahat ng uri ng tao. Masasabi ko kung sino ang taos puso sa pagtulong sa akin. Nang sinabi niya ang huling pangungusap na iyon, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju, siya ay tumingin hindi kapani-paniwala-tiwala. Ikaw nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Fang Mao habang nakakunot ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Zhang Ju ay magiging napakalupit. Siya ay isang nakatatandang pinuno, ngunit upang makamit ang kanyang layunin, ginamit niya ang buhay ng isang ginang upang magbanta sa iba. Kinilabutan si Sara, hindi siya gumalaw. Hindi man lang siya naglakas loob. Hindi siya natatakot mamatay, ngunit hindi makatarungang mamatay ng ganoon. Buntong hininga. Matapos ang ilang segundo, huminga ng malalim si Fang Mao. Tumingin siya kay Zhang Ju na may isang komplikadong ekspresyon at sinabi, mabuti, hindi ako lalaban. Mr. Zhang, mangyaring umalis ka. Ang Fang Mao ay ang libu-libong pagpapakita ng larawan, palagi siyang nag-iisa sa pakikipagsapalaran niya sa mundo. Walang sino man ang sinamantala siya sa ganoong pamamaraan. Sa kanyang malakas na lakas, maaaring hindi siya mapigilan ni Zhang Ju kung nais talaga niyang umalis. Gayunpaman, alam ni Fang Mao na hindi niya dapat iwanan ang kanyang mag-aaral. Si Sara ang kanyang apprentice, nag-iisa lamang na nag-aaral. Nang marinig niya iyon, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju,
winagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, dalhin silang dalawa sa bilangguan, tatanungin ko sila sa paglaon. Binitawan ni Zhang Ju ang kanyang mga kamay. Whoosh! Ang ilang mga walang katapusang alagad ng Sky Organization ay mabilis na lumakad pasulong. Nakatali sila Fang Mao at Sara at ipinadala sa bilangguan. Kabanata 2670. Guru, matapos sila ay madala sa bilangguan at ang pintuan ay nakalock, nadama ni Sara ang hindi kapanipaniwala na nagkasala. Sinabi niya kay Fang Mao, pasensya na, lahat ito ang may kasalanan sa akin. Si Fang Mao ay walang obligasyong tulungan si Daryl, hinayla siya sa alitan nila dahil sa kanya. Si Fang Mao ay ngumiti ng marahan at inalo siya. Huwag sisihin ang iyong sarili, magiging maayos. Habang sinabi niya iyon, ang mga mata ni Fang Mao ay nagpakita pa rin ng isang tiyak na pag-aalala. Si Zhang Ju ay masyadong malupit. Hindi niya kami bibitawan ng madali dahil naghihinala siya sa akin. Pinakamahalaga, ang Fang Mao ay naaktibo ang anonymous na libu-libong mga hitsura ng higit sa 10 oras, at nang makipaglaban siya kay Daryl, naubos niya ang kanyang panloob na enerhiya. Kapag ang kanyang panloob na lakas ay umabot sa isang tiyak na mababang antas, babalik siya sa kanyang orihinal na hitsura. Kung alam ni Zhang Ju na hindi ako ang sect master ng Sky Mountain Sect, ito ay magiging isang malaking problema. Nag-alala si Fang Mao nang maisip niya iyon. Samantala, sa kakahuyan mga 10-10 kilometro ang layo mula sa Green Cloud Sect. Napaatras si Daryl habang lumilipad upang pansinin ang sitwasyon sa likuran niya. Nakita niya ang isang payat na figure na hinabol siya sa bilis ng bilis. Si Karen yun. Mabilis si Karen, nararamdaman ni Daryl ang distansya sa pagitan ng babae at ng kanyang sarili na mas lumapit, habang hinahabol siya. Isinumpa ni Daryl sa loob. Loko ba ang babaeng yun? Wala akong pagtatalo sa kanya, ngunit tinutulungan niya si Zhang Ju na habulin ako ng matindi. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na ang babae ay bagong mag-aaral ni Zhang Ju. Hindi nag-alala si Daryl kahit na maldito niyang isinumpa. Nakita niya ang kakahuyan sa harapan na mukhang iba sa iba pang mga paligid. Ito ay maliwanag na ito ay isang formation. Hindi na siya nag-isip pa at sumugod dito. Nang siya ay nasa loob nito, maaaring makita ni Daryl na ito ay ang 5-element Bagua Formation. Ang lokasyon ay hindi malayo mula sa Green Cloud Sect, ngunit walang isa na nakatira malapit. Malinaw na nilikha ng Green Cloud Sect ang pagbuo upang sanayin ang kanilang mga disipulo. Whoosh! Sa sandaling iyon, nakalapag si Karen sa lupa. Nakita niya si Daryl na pumasok sa gubat. Sumunod siya sa likuran niya at pumasok sa kakahuyan ng walang pag-aalangan. Natigil si Karen nang makita niya si Daryl na pumasok sa formation. Malamig na sinabi niya, Daryl, ikaw ang pinakatanyag na tao ng syudad, ngunit tumatakas ka na parang aso. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili nang sinabi niya iyon? Binigyang pansin ni Karen ang pagbuo sa harap niya. Ang 5 mga elemento formation ng Bagua bilang mag-aaral ni Zhang Ju, pinag-aralan din ni Karen ang ilang mga formation. Ang partikular na pagbuo na iyon ay hindi masyadong komplikado para sa kanya. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Karen na makapasok, napagpasyahan niya na lang na lokohin si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl habang pinagmamasdan si Karen. You are not my match. Tsaka, isang ay ayaw kumilos laban sa mga kababaihan. Umalis ka na. Pinigilan ni Daryl ang kanyang galit. Nagkaroon siya ng kasunduan kay Fang Mao sa sandaling nakatakas siya, dadalhin ni Fang Mao si Sara upang muling makasama siya. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, hindi nais ni Daryl na makipag-away kay Karen. Gayunpaman, inakala ni Karen na natatakot sa kanya si Daryl. Patuloy siyang tinutya siya. Itigil ang lahat ng kalokohan na ito. Ayaw mong kumilos laban sa isang babae, sa palagay ko hindi mo lang ako kayang awayin. Habang nagsasalita siya, nakatitig si Karen kay Daryl. Ikaw ay maubos ang iyong panloob na lakas, na naitrap sa pagbuo ng mahabang panahon. Malamig na ngumiti si Daryl ngunit hindi nagsalita. Mas tiwala pa si Karen sa kanyang haka-haka nang siya ay nananahimik. Malamig siyang tumawa at sinabing, Daryl, dapat kang sumuko at sundan ako pabalik. Baka payagan ka ng aking Panginoon na magkaroon ka ng magandang kamatayan. Master, nagningning ang mga mata ni Daryl habang nakakulong ang mata kay Karen. Zhang Ju ang iyong Panginoon, tama iyan. Mukha namang mayabang si Karen habang malamig na sinabi niya,
kung hindi dahil sa gusto kong patunayan ang aking kakayahan sa harap ni Master, bakit kita hahabulin ng napakalayo? Kabanata 2671. Nang marinig niya iyon, malamig na tumawa si Daryl. Fine, gusto mo akong abutin, tama pumasok ka kung may kakayahan ka. Tama ang nahulaan ni Karen, naubos na ni Daryl ang kanyang panloob na lakas kanina. Gayunpaman, magiging hirap din para sa kanya na hawakan si Karen. Hindi sigurado si Daryl kung mayroong anumang backup sa kanya si Karen, kaya ayaw niyang sayangin ang kanyang panloob na enerhiya sa kanya. May plano si Daryl, gagamitin niya ang form na iyon upang makuha ng buhay na si Karen. Tumawa si Karen. Tumingin siya sa paligid ng formation, at tila mayabang. Daryl, minamaliit mo ako. Sa palagay mo ay maialag mo ako sa isang 5 elemento ng Bagua formation. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Karen ang kanyang mga paa at naglakad papunta sa formation. Sa sandaling iyon, kahit na hindi gumagalaw ang katawan ni Daryl, inilipat niya ang isang kahoy na istaka. Hindi napansin ni Karen ang kilos ni Daryl, siya ay napaka-emosyonal sa sandaling iyon. Magkakaroon ng isang mahusay na tagumpay sa harap ng Master nang makuha ko si Daryl. Magkakaroon ako ng isang magandang kinabukasan. Si Karen ay maganda at matalino, at si Zhangju ay labis na minamahal siya. Regular niyang ipinapasa sa kanya ang mga sikreto ng formation. Iyon ang dahilan kung bakit siya mayabang. Inisip ni Karen na ang 5E elementong Bagua formation ay isang mid-level form lamang. Kaya niya itong malutas kahit nakapikit siya. Ito ay isang biro kung nais ni Daryl na gamitin ang pormasyong iyon upang mahilo siya. Daryl, sumuko ka na ngayon. Sigaw ni Karen pagpasok niya sa pormasayon. Mahigpit niyang hinawakan ang longsword at diretsyo na sisingilan kay Daryl. Ngumiti si Daryl at umatras ng paatras upang maiwasan siya. Kinagat ni Karen ang labi at nagpatuloy sa paghabol sa kanya. Talagang kumpiyansa siya sa simula. Gayunpaman, nagsimula siyang mapagtanto na may isang bagay na hindi tama. Daryl ay mas mababa sa 10 metro ang layo mula sa akin, bakit hindi ko siya maabyutan? Lalo siyang nagulat nang malaman na ang pagbuo ay nagbago, at hindi niya namalayan. Maaari niyang mas maintindihan ito dahil sa mga pagbabago. Anong nangyayari? Tumawa si Daryl sa loob. Malamig siyang ngumiti nang makita niyang nakatulala si Karen. Pagkatapos ay sumugod siya ng maaga nang hindi siya nagbibigay pansin, at sa bilis ng kidlat, tinatakan niya ang kamay ni Karen. Nanginginig ang katawan ni Karen, hindi siya makagalaw. Inaangkin mong ikaw ay mag-aaral ni Zhangju. Naglakad si Daryl pasulong at pinagmasdan si Karen sa malapit na saklaw. Biniro niya siya at sinabi, at hindi mo alam na may kaunting pagbabago sa 5-element Bagua formation. Ikaw na mula ang mukha ni Karen, nahihiya siya at nagalit. Hindi niya mahanap ang mga salita upang sukatin siya. Kasabay nito, pinagsisisihan ni Karen na siya ay walang ingat at nahulog sa trick ni Daryl. Kailan siya gumawa ng mga pagbabago sa pagbuo? Paano ko hindi napansin iyon? Tumingin sa kanya si Daryl nang walang awa, tinanong niya, nasaan si Dax at ang iba pa? Sinabi ni Jackie kay Daryl na patay na si Chester. Gayunpaman, si Dax at ang natitira ay nakuha ng Zhangju. Nawala ang cool ni Daryl kanina dahil sa pagkamatay ni Chester. Pagkatapos niyang kumalma, nagpasya siyang hanapin si Dax at ang iba pa. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na si Dax at ang natitira ay nakatakas na mula sa pagkontrol ni Zhangju. Malamig na daing ni Karen ngunit hindi ito tumugon. Tinatanong kita ulit, nasaan sila? Malamig na tanong ulit ni Daryl. Walang pasensya na sumagot si Karen, bakit ko sasabihin sa iyo walang pakinabang sa paghuli sa akin? Darating ang aking Panginoon sa lalong madaling panahon. Hindi ka makakatakas pagkatapos. Hindi nais ni Daryl na mag-aksaya ng oras, pulang dugo ang kanyang mga mata. Ayaw mo pa ring magsalita. Si Karen ay hindi nag-alala nang maramdaman niya ang pagpatay ng aura sa mga mata ni Daryl, sa halip ay pinagtawanan niya ito. Daryl, tigilan mo na ang pagsubok sa takot mo sa akin. Hindi ako naniniwala na may gagawin ka sa akin. Mukhang determinado si Karen nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, siya ay hindi maayos. Masyadong malakas ang aura ni Daryl. Kumunat ang noo ni Daryl. Nawala ang pasensya niya habang malamig na sinabi niya, pinilit mo ako. Habang nagsasalita siya, inabot niya ang kanang kamay at hinawakan ang mahabang damit ni Karen. Kabanata 2672.
Ikaw, nagpanik si Karen, laking gulat niya at galit na galit habang nakatitig kay Daryl. Anong ginagawa mo? Dalawa lang sila doon. Magagawa ni Daryl ang anumang nais niya, at hindi niya dapat ipagtanggol ang sarili. Malamig na tumawa si Daryl nang makita ang reaksyon nito. Ang malamig niyang mukha ay parang inaasar niya ito. Narito tayo, tayong dalawa lang, isang lalaki at isang babae. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Habang nagsasalita siya, ginamit ni Daryl ang kanyang lakas at hinayla ang isang malaking bahagi ng kanyang damit. Nagpanik si Karen at iiyak na sana, sumigaw siya, Daryl, ikaw ay isang tanyag na tao sa Nine Mainland, at ginagawa mo sa babaeng ito. Huwag kang nahihiya. Anong klaseng bayani ka? Isang kasuklam-suklam ka lang na tao. Mas naging mabangis ang pag-alitan ni Karen, ngunit napagtanto niyang hindi na gumawa ng karagdagang aksyon si Daryl. Tumingin siya sa kanya, hindi niya alam kung dapat siyang tumawa o umiyak. Tama iyon, ayaw gawin ni Daryl sa kanya. Pinunit lang niya ang damit nito upang takutin siya. Sa sandaling iyon, puno ng luha at galit ang mukha ni Karen. Alam ni Daryl na sapat na iyon. Malamig niyang sinabi, mag-uusap ka na ba? Napakagatlabi si Karen nang marinig iyon. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, Dax, at ang natitira, hindi ko talaga alam. Alam ko lang na nakatakas sila sa pangunahing dambana sa tulong ni Chester 3 araw na ang nakakaraan. Pagkatapos, nawala sila ng walang bakas. Tila nagkasalungatan si Karen. Ang Endless Sky Organization ay hinahabol din sila, ngunit wala rin kaming bakas. Buntong hininga, natigilan si Daryl, ngunit hindi siya nasasabik. Magaling yan. Si Dax at iba pa ay matagumpay na nakatakas. Huwag kang mag-alala ngayon. Malaya na sana si Daryl kay Karen. Masama ang babae, ngunit walang balak si Daryl na patayin siya. Dahil nakuha niya ang sagot na kailangan niya, hindi na niya kailangang mag-drag sa kanya. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang dosenang anino ang mabilis na lumipad sa kalangitan malapit. Ang mga ito ay ang Endless Sky Organization Hallmasters. Dahil ang kalikasan mo ay hindi masyadong masama, papakawalan kita ngayon. Tumingin si Daryl kay Karen at malamig na sinabi, narito ang iyong mga tao, hahayaan ko silang palabasan ang iyong acupoint mamaya. Gayunpaman, binago ko ang pagbuo, kaya't depende ito sa kanilang kakayahan kung mapamahalaan nilang ipasok ang pagbuo o hindi. Habang nagsasalita siya, lumingon si Daryl, umakyat ng mabilis sa hangin, at lumipad. Sinabi sa kanya ni Fang Mao na magsasama silang muli sa isang maliit na bayan sa hilagang kanluran kung siya ay makatakas. Naantala ako dahil kay Karen ng medyo matagal, naniniwala akong darating sila. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Daryl na si Fang Mao at Sara ay nabilanggo dahil sa mga hinala ni Zhang Ju. Hoy ikaw! Galit na galit si Karen nang makita niyang lumayo pa si Daryl, ang kanyang magandang mukha ay napuno ng kahihiyan. Daryl, ikaw, tinatakan mo ang aking acupoint at pinunit ang aking damit. Paano ko makakaharap ang Hallmasters kapag nilapitan nila ako at nakita iyon? Nagalit si Karen habang iniisip iyon. Mukha siyang galit na galit at pinahiya. Daryl, papakalimutan kita para sa iyong buhay kapag nakuha ko ang aking mga kamay sa iyo. Samantala, sa bilangguan ng Green Cloud Sect, nakaupo sina Fang Mao at Sara sa isang sulok. Mukha silang solemn na. Lalo na nag-alala si Fang Mao habang tumingin siya sa night view sa labas. Ayan yun, gumamit ako ng labis na panloob na enerhiya kanina. Ang epekto ng Anonymous 1000 appearances ay magtatapos kaagad. Sa pamamagitan ng pagkatapos, babalik ako sa aking orihinal na hitsura. Kapag nalaman ni Zhang Ju ang tungkol dito, ang lahat ay tapos na. Kabanata 2673. Habang iniisip niya iyon, sinubukan ni Fang Mao ang kanyang makakaya upang kumalma at sinabi ng marahan kay Sara, mahal kong mag-aaral, mayroon akong isang plano. Kailangan mo lamang makipagtulungan sa akin mamaya. Maunawaan, kumurap ang mga mata ni Sara nang marinig iyon. Agad niyang tinanong, Master, sabihin mo sa akin ang tungkol sa plano, mabilis. Naisip ni Sara na walang alam ang kanyang Panginoon, lahat ay kayang gawin ng kanyang Panginoon. Buntong hininga, huminga ng malalim si Fang Mao at tumingin sa gwardya sa labas ng pintuan. Ibinaba niya ang kanyang tinig at sinabi, maghahanap ako ng paraan upang maakit ang gwardya dito at pagkatapos ay lumikha ng isang pagkakataon para umalis ka. Tandaan, magpatuloy lamang sa pagtakbo,
at huwag mo na lang akong pansinin. Maunawaan ang sinabi niya iyon, medyo nabigo si Fang Mao. Wala siyang mas mahusay na paraan upang mahawakan ang sitwasyon. Ang tanging nagawa lamang niyang gawin ay hayaang makalabas sa panganib si Sara upang ang Thousand Appearances figure ay maaaring magpatuloy na mabuhay. Ano nanginginig ang katawan ni Sara nang marinig iyon? Blanko siyang nakatingin kay Fang Mao, siya ay lubos na natigilan. Anong klaseng plano yan pagkasira sa sarili iyan? Hindi. Bumalik ang isipan ni Sara at umiling na may determinasyon. Gusto kong manatili sa iyo, guro. Hindi ako aalis kung hindi ka aalis. Kahit na hindi sila nagtagal ng mahabang panahon na magkasama, alam ni Sara na mahal siya ni Fang Mao mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang Panginoon ay ang pinakamalapit na tao sa kanya, bukod sa kanyang malaking kapatid na si Daryl. Bukod, plano pa rin ni Sara na maglakbay sa mundo kasama si Fang Mao sa hinaharap. Paano sila magkakahiwalay sa lalong madaling panahon mahal kong mag-aaral? Mapait na ngumiti si Fang Mao habang sinabi niya, hindi ka dapat ganoon katigas ng ulo. Walang paraan para umalis kaming dalawa kung susundin namin ang iyong plano. Pakinggan mo ako, mangyaring si Fang Mao ay nagpatuloy sa seryosong pagsasalita. Ikaw ay may talento, wala akong pinagsisisihan sa buhay ko na magkaroon ng isang baguhan tulad mo. Ibabahagi ko na sa iyo ang lahat ng aking iniisip sa paglilinang. Dapat kang makinig ng maayos. Habang nagsasalita siya, ibinahagi ni Fang Mao ang lahat ng mga lihim ng pagiging 1,000 pagpapakita ng larawan, wala siyang iniwang kahit ano. Nag-atubili si Sara na gawin iyon. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang seryoso ang kanyang Panginoon, hindi siya naglakas loob na swahin siya. Naaalala niya lang ang bawat salitang sinabi ni Fang Mao sa kanyang puso habang umiiyak. Buntong hininga, makalipas ang kalahating oras, sinabi ni Fang Mao ang lahat ng kailangan niya sa kanya. Huminga siya ng malalim at ngumiti habang tinatapik ang ulo ni Sara. Matapos mong makatakas, muling makasama si Daryl sa unang pagkakataon, pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagkalat ng diskarteng libu-libong pagpapakita. Tumango si Sara, puno ng lungkot ang puso niya. Bang si Fang Mao ay hindi nag-aksaya ng oras nang makita niyang sumang-ayon si Sara. Hinampas niya ang pintuan ng bakal na bilangguan. Anong ginagawa mo? Ang kaguluhan ay umakit sa bantay, at siya ay nabalisa. Kinunot niya ang kanyang mga mata habang siya ay naglalakad pasulong at sinaway ng malamig. I will hack you into tiny if you make that noise again. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Fang Mao. Sinabi niya ng may paggalang, Little brother, mangyaring lumapit ka, may sasabihin ako sa iyo. Ano yan? Mukhang walang pasensya ang gwardya, ngunit dahan-dahan pa rin siyang lumakad. Nakangiti si Fang Mao nang maglakad palapit sa kanya ang gwardya. Pagkatapos, kumuha siya ng isang nagliliwanag na panloob na core, mula sa kanyang katawan at sinabi, mangyaring ipasa ang isang mensahe kay Mr. Zhang, sabihin na mayroon akong mahalagang bagay na dapat iulat sa kanya. Tulad ng sinabi niya na, ipinasa ni Fang Mao ang panloob na core mula sa rehas. Si Fang Mao ay mukhang ganap na inosente, ngunit handa siyang kumilos. Wow! Sa sandaling iyon, ang paningin ng bantay ay naakit ng panloob na core, sobrang emosyonal at pagkabigla niya, isang antas ng panloob na core ng Martial Emperor. Kung mahihigop ko ito, madaragdagan ang aking lakas. Ang bantay ay hindi nag-atubiling, mabilis siyang naglakad. Kung iyon ang kaso, aba, dahil napakataos puso mo, magpapadala ako ng mensahe para sa iyo. Habang nagsasalita siya, kukunin na niya ang panloob na core. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mahigpit na kinuyam ng Fang Mao ang kanyang mga kamao, at sa bilis ng kidlat, mariing sinuntok niya ang dibdib ng gwardya. Hindi man niya hinintay na maabot ng gwardya ang panloob na core. Kabanata 2674. Ang Fang Mao ay masyadong mabilis para sa gwardya, na wala kahit oras upang makapagreaksyon. Bang! Napaungol ang gwardya habang sinuntok siya sa dibdib. Agad siyang nahimite. Mabilis na kumilos si Fang Mao, inabot niya ang kanyang kamay, kinuha ang damit ng gwardya, at hinayla palapit sa bakal na rehas. Pagkatapos, hinukay niya ng mabilis ang mga susi. Wow! Sa sumunod na segundo, binuksan ni Fang Mao ang pintuan ng bilangguan at binalingan si Sara. Pagkatapos, sumigaw siya, bilisan mo takbo. Nais ni Fang Mao na umalis kasama si Sara, ngunit naubos niya ang kanyang buong lakas sa loob.
Maaantala lang niya ito kung sasama siya. Pinakamahalaga, maraming mga kalalakihan ng Endless Sky Organization sa labas. Kinakailangan pa ring gamitin ni Fang Mao ang kanyang sarili bilang isang nakakaabala para sa mga kalaban na magtakip para kay Sara. Guru, mabilis na tumakas palabas ng bilangguan si Sara. Kinagat niya ang labi. Hindi siya umalis sa unang pagkakataon ngunit atubiling tumingin kay Fang Mao. Alam niya na si Fang Mao ay mananatili upang magtakip para sa kanya, upang bigyan siya ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, paano siya makakaiwan sa ilalim ng gayong mga pangyayari? Sa sandaling iyon, higit sa 10 mga alagad ng Endless Sky Organization ang sumugod patungo sa bilangguan nang marinig nila ang kaguluhan. Nakita nila ang pinto ng bilangguan na naiwang bukas, si Fang Mao at ang kanyang alagad ay nakatakas, at ang patay na bantay sa lupa. Nagulat sila at galit na galit. How dare you? Ibaba mo sila. Galit na yumangal sila, at ang mga alagad na iyon ay agad na nag-charge kay Fang Mao. Hindi man nag-alala si Fang Mao nang makita niya na maraming mga tao ang bumabagyo sa kanya. Pinapagana niya ang kanyang panloob na lakas at nagpunta sa labanan ng mga ito. Sa sandaling iyon, maramdaman ni Fang Mao na ang kanyang panloob na enerhiya ay malapit ng maubos. Gayunpaman, para sa libu-libong pagpapakita ng diskarte sa larawan upang mabuhay at para sa kanyang mag-aaral na umalis ng ligtas, lahat siya ay lumabas. Master, tutulungan kita, sigaw ni Sara, malapit na siyang magpatuloy. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang mga hakbang pasulong, pinigilan siya ni Fang Mao. Umalis ka na, at pipigilan ko sila. Alalahanin mo ang sinabi ko sa'yo ngayon lang. Tumakbo ka, mabilis. Walang pag-aangal na ungol ni Fang Mao. Sa sandaling iyon, hindi mapigil ang damaloy ang luha ni Sara, umiling siya. Hindi ako aalis. Ayokong umalis. Master, magkakasama tayong umalis. Hindi niya ito magawa. Hindi niya maiiwan ang kanyang Panginoon at umalis ng mag-isa. Hindi niya talaga magawa. Silenteng mag-aaral. Kung hindi ka umalis, pareho tayong mamamatay dito. Umalis ka na. Umalis ka, mabilis. Nag-aalala si Fang Mao, umuungal siya ng baliw. Bang! Habang nagsasalita siya, isang alagad ng walang katapusan na organisasyon ng Sky ang sumugod sa harapan at tinusok si Fang gamit ang kanyang longsword. Ang sariwang dugo ay tumulo mula sa sugat at ginawang pula ang lupa. Isang pangkat lamang ng mga talunan, sa palagay mo mahuhuli mo ako, halika. Si Fang Mao ay umuungal na baliw sa ilalim ng matinding sakit. Ang kanyang panloob na lakas ay umusog, at ang panginginig ng boses ay itinapon ng paatras ang ilang mga tao. Wow! Ang natitirang mga disipulo ng Endless Sky Organization ay huminga ng malamig nang makita nila kung gaano katindi ang Fang Mao, ang sect master ng Sky Mountain Sect na iyon ay napakalakas. Lahat ng tao roon, maliban kay Sara, ay hindi pa rin alam ang taong nasa harap nila ay hindi talaga ang Sky Mountain Sect Master. Master, patuloy na umiyak si Sara. Muli niyang tinitigan si Fang Mao habang kinakagat ang labi hanggang sa malapit ng Damyugo. Hindi niya malilimutan ang Panginoon na nakilala niya hindi lamang sa kalahati ng isang buwan na ang nakakaraan, ginamit niya ang kanyang buhay kapalit ng kanyang kaligtasan. Umalis ka dali. Hindi tumigil si Fang Mao sa pagsigaw, habang pinapagana niya ang kanyang diskarte upang ipagtanggol laban sa kalaban, patuloy siyang sumisigaw kay Sara. Marahil ay emosyonal siya, ngunit nagsuka siya ng sariwang dugo habang nagsasalita. Parami ng parami ang mga walang katapusang alagad ng Sky Organization na sumugod, halos hindi na ito mahawakan ni Fang Mao. Guro, kung may mangyari man sa iyo, isinusumpa kong sisirain ko ang Endless Sky Organization upang maghayganti sa iyo. Sa wakas, hindi na napigilan ni Sara ang sarili, at nagsimula siyang umiyak ng malakas at malungkot. Kabanata 2675. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Sara ng maaga ng harangan ni Fang Mao sa harap ng lahat. Tumalon siya, lumipad sa hangin, at umalis para sa isang lugar na malayo. Buntong hininga, huminga ng malalim si Fang Mao nang makita niya si Sara na nawala sa kadiliman ng gabi. Ang malaking bato na dumidiin sa kanyang puso ay tuluyang naangat. Susunod, ang paningin ni Fang Mao ay muling lumapag sa kanyang mga kalaban, mukhang determinado siya. Gayunpaman, sa dumaraming mga kaaway na patungo sa kanya, hindi na ito mahawakan ni Fang Mao. Bang! Sa wakas, inalis ni Fang Mao ang pangwakas na bahagi ng kanyang enerhiya,
natamba ang katawan niya habang nakasandal sa pader. Mapatla ang kanyang mukha, at siya ay sobrang hina. Sa sandaling iyon, ang pagbabagong anyo sa kanyang mukha ay nagsimulang mawala ng dahan-dahan, halos magmukha na naman siya. Ang kanyang payat na mukha ay walang anumang ekspresyon, ngunit may kayabangan sa kanyang mga mata. Wow! Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita iyon. Iyon anong nangyayari, hindi siya sect master ng Sky Mountain Sect, bakit nagbago ang mukha niya? Sino siya? Tulad ng pag-usapan ng lahat, ang isang figure ay lumakad ng dahan-dahan. May galit sa kanyang nakakapangilabot na mukha, ito ay si Zhang Ju. Ang mga alagad ng Endless Sky Organization ay agad na lumuhod sa lupa nang makita nila si Zhang Ju. Lahat sila respetado. Kalmado ang mukha ni Fang Mao. Kumunat ang mga mata ni Zhang Ju nang makita ang sitwasyon. Ano ang nangyayari dito? Nasaan siya? Sa pagtatanong niya tungkol doon, naobserbahan niya si Fang Mao. Guru, ang isang disipulo ay lumakad kaagad at sinabi ng maingat. Ang taong iyon ay nagpanggap na isang sect master ng Sky Mountain Sect. Pagkatapos, ibinahagi niya ang sitwasyon ng detalyado. Mukhang kalmado si Zhang Ju nang marinig niya iyon, ngunit siya ay hindi kapani-paniwalang nabigla. Mayroong isang espesyal na diskarte sa pagbabagong anyo sa mundo. Pagkatapos, lumakad si Zhang Ju at tinignan si Fang Mao habang nakatayo sa harapan niya. Malamig na tanong niya, "How dare you to pretend to be the sect master of Sky Sekta ng Mountain upang magsinungaling sa akin? Mukhang tama ang aking likas na ugali, may hindi tama sa iyo." Ang mga mata ni Zhang Ju ay mukhang nakatago habang sinabi niya, "Magsalita. Sino ka?" The thousand appearance figure, mahinahon na sinabi ni Fang Mao. Alam ni Fang Mao na hindi siya makakaligtas kung malantad ang kanyang lihim, ngunit hindi naman siya nag-alala. Ang kanyang mag-aaral ay nagawang makatakas. Ang thousand appearance figure natigilan si Zhang Ju nang marinig ang mga salitang iyon. Labis siyang nagulat. Ang taong ito ay ang libu-libong hitsura larawan, hindi nakakagulat na maloko niya ako. Si Zhang Ju ay isang nagtatanim na may ilang libong taong karanasan. Naranasan siya at may kaalaman. Kapag hindi siya nakuha ni Lubu, narinig niya ang tungkol sa isang lihim na samahan sa paglilinang sa pamayanan ng libong pagpapakita ng larawan. Maaari silang baguhin ang anyo sa sinumang nais nila. Gayunpaman, ang libu-libo napakatago ng larawan na hitsura. Kaya, sa nagdaang libu-libong taon, narinig lamang ni Zhang Ju ang tungkol sa mga ito, ngunit hindi pa siya nakakilala. Hindi niya inaasahan na ang taong nagpapanggap na sekta ng master ng Sky Mountain na sekta ay ang libu-libong huling larawan. Zhang Ju chuckled. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang katinuan. Ngumiti siya at sinabi kay Fang Mao, "Ang iyong diskarte sa pagbabagong anyo ay talagang kahanga-hanga. Hindi mo kailangang mag-alala, lagi kong iginagalang ang mga taong may tunay na talento. Hindi mahalaga ang relasyon mo ni Daryl, basta pumayag kang sumuko sa akin, ipinapangako kong ibibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo." Ano ang sasabihin mo? Mukha namang nakaka-relax ang mukha ni Zhang Ju nang sinabi niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may pag-asa. Hindi niya nais na sumali sa kanya si Fang Mao, nais lamang niyang makuha ang diskarte sa pagbabagong anyo. Masyadong kahanga-hanga ang diskarteng iyon. Kahit na hindi niya ito napansin. Si Fang Mao ay naglakbay sa mundo sa loob ng maraming taon, hindi siya tanga. Nakita niyang madali ang hangarin ni Zhang Ju. Ngumiti siya at tumanggi ng walang pag-aalangan. "Pinahahalagahan ko ang iyong mabait na alok. Gayunpaman, ang pagkakaugnay sa aking sarili sa isang kasuklam-suklam na taong tulad mo ay isang uri ng kahihiyan sa akin. Patayin mo ako kung gusto mo, hindi mo kailangang sayangin ang oras sa pagsasalita ng kalokohan." Ang kanyang tinig ay matatag at hindi mapaglabanan. Kabanata 2676. His. Natahimik ang selda ng bilangguan. Nakasimangot ang lahat doon na tumingin kay Fang Mao. Siya ay masyadong matapang. Personal siyang inimbitahan ni Master, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Inakusahan pa niya ang Master ng pagiging banta. Siya ay dapat na masyadong may sakit sa pamumuhay. Nagdilim ang mukha ni Zhang Ju. Naramdaman niyang naiinsulto siyang mapahiya sa harap ng marami sa kanyang mga alagad. Ang bawat isa sa bilangguan ay nasa isang maalab na kapaligiran. Bukod sa Fang Mao, walang makahinga ng madali. "Well, sige kung ganon." Sa wakas, hindi na ito mahawakan pa ni Zhang Ju. Nginisya niya ang ibang lalaki. "Matutupad ko ang iyong hiling sa kamatayan."
Aniya habang pinaputok ang isang palad sa bilis ng kidlat. Ang panloob na enerhiya ng Fang Mao ay pinatuyo, napakahina niya na hindi niya maiiwasan ang atake sa palad man lang. Ang pag-atake ng palad ay lumapag sa kanyang ugat sa puso. Napaungol siya habang nagulat siya at pinapadalhan ng paglipad bago mabasag ang kanyang katawan sa mga iron bar ng selda ng bilangguan. Hindi na siya humihinga nang mapunta sa lupa ang kanyang katawan. Ang alagad niya na tumakas ngayon lang, di ba? Magpadala ka ng humabol sa kanya kaagad, at siguraduhing ibabalik siya rito. Nagyayelo ang ekspresyon ni Zhang Ju nang ibigay niya ang utos sa kanyang mga tagasunod sa paligid. Opo. Mabilis na tumugon ang mga tagasunod at pagkatapos ay nagpadala ng mga tao upang habulin si Sara. May naisip si Zhang Ju, at tiningnan niya ng tahimik ang katawan ni Fang Mao. Nakangiti ang mga sulok ng kanyang bibig. Kahit na mas gugustuhin mong mamatay kaysa magtrabaho para sa akin, pinasigla mo ako. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad na nasa tabi niya, ipadala ang aking utos sa bawat isa na maghanda para sa bukas ng umaga. Aalis ako patungo sa Holy Saint Sect. Si Empress Chang'er ay nagsasaka sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Panahon na para sa kanya upang lumabas at harapin ang mundo. Si Zhang Ju ay pumutok sa isang nakasisindak na ngiti nang matapos niya ang kanyang huling pangungusap. Sa Queen's Hall, sa timog ng Rock City kung saan naninirahan ang tribo ng Rakshasa. Ang tribo ng Rakshasa ay nagtayo ng Queen's Hall para kay Natalie. Dito niya hahawakan ang karamihan sa mga usaping pampolitika at makilala ang kanyang mga tagasunod at kilalang bisita. Bagaman hindi ito kasing dakila ng mga palasyo sa Nine Mainland, ito ay may kamanghamanghang dinisenyo at itinayo. Mula noong natapos ang pangunahing bulwagan, ito ay naging isang solemna at walang katuturang lugar, ngunit sa partikular na araw na iyon, ang kapaligiran nito ay pambihirang buhay na buhay at masaya. Ang bulwagan ay puno ng mga hapagkainan, ang mga opisyal ng tribo ng Rakshasa, at ang mga mandirigma at general, nagbihis silang lahat. Si Natalie ay nasa isang leather robe na pinalamutian ng mga gemstones at borloloy ng buto, isang natatanging estilo ng pagbibihis ng tribo ng Rakshasa, at siya ay nakaupo sa trono sa bulwagan. Mukha siyang sexing pa may kagalang-galang na marilag na aura. Maraming mga upuan ang espesyal na naitayo sa ibaba ng trono para sa Rock City Mayor, Jack Jed, Feud Zane at kanyang mga kapatid, at ang 12 Diyos ng tribo ng Rakshasa. Ang tatlong magkakapatid na Zane ay nagtungo sa Siyam na lupain upang maghanap para sa dating tirahan ng tribo ng Rakshasa at tuklasin ang palasyo ng kanilang ninuno na si Quafu. Ipinadala ni Natalie ang tatlong magkakapatid na Zane, at si Jack ay ginawang responsable para sa misyon. Kalahating araw na ang nakakalipas, bumalik ang tatlong magkakapatid na Zane, at matagumpay na natuklasan ni Claw Eyes ang mana mula sa kanilang mga ninuno. Ang tribo ng Rakshasa ay natuwa. Natuwa si Natalie, kaya't itinapon niya sa kanila ang isang selos-salos sa pagdiriwang. Si Jack ay nakadamit lahat, at siya ay nakaupo ng mayabang, tila nasiyahan sa kanyang mga nakamit. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa pagtulong sa tatlong magkakapatid na Zane na matagpuan ang underground na palasyo ng matagumpay. Siya ang gumuhit ng mga plano. Jack, bumagsak ang mga mata ni Natalie kay Jack. Nakangiting sinabi niya, nag-ambag ka sa misyon na hanapin ang palasyo sa ilalim ng lupa ng mga ninuno at kunin ang mana. Ikaw ay magiging kabalyero. Kahit na si Jack ay walang galang kay Daryl kalahating buwan na ang nakakaraan at galit na galit si Natalie tungkol dito, dapat niyang aminin na may kakayahan siya. Salamat, kamahalan. Mabilis na bumangon si Jack at pinasalamatan si Natalie. Nagniningning siya. Ang mga tao sa paligid ni Jack ay tumayo at binati siya. Masayang tinanggap ni Jack ang kanilang mga binabati na mensahe. Isa pang bagay, ngumiti si Natalie, at nahulog ang kanyang mga mata sa tatlong magkakapatid na Zane. Kayong tatlong magkakapatid ay bayani ng tribo ng Rakshasa. Ang pamagat na oracle ay iginawad kay Claw Eyes, na nakuha ang mana ng mana. Mag-e-enjoy ka sa respeto ng tribo, at inaasahan mong maaari kang magpatuloy na magbigay ng kontribusyon sa kabutihan ng aming tribo. Nagulat si Claw Eyes. Siya ay na-flatter upang makatanggap ng napakataas na papuri. Salamat sa iyong kabaitan, kamahalan. Gayunpaman, ang dalawang magkapatid na Zane na katabi ni Claw Eyes ay nagsuot ng kalmadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kamahalan. Tumayo si Jack at sinabi, 3 taon na ang nakalilipas,
ang 9 na lupain ay nagkakaisa bilang isa, at ang kanilang lakas ay napakalakas para sa amin na lupigin sila. Pinilit kaming makipagkasundo sa kanila, ngunit ngayon, natanggap ni Clar Ice ang mana ng mana, at ang kanyang lakas ay hindi moari. Ito ay isang magandang pagkakataon at isang magandang tanda para sa amin. Sa palagay ko makakagawa tayo ng magandang plano ngayon upang lupigin ang Siyam na mainland. Kabanata 2677. Tumingin sa paligid niya si Jack matapos niyang sabihin ang kanyang huling pangungusap. Biglang, ang mga tao na malapit kay Jack ay nagpakita ng kanilang suporta, sunod-sunod. Oo, nakadarama kami ng agrabyado na manirahan sa isang maliit na lugar. Kahit na naitaguyod natin ang Rock City at nakakuha ng kontrol sa mga pakikipag-ugnay sa pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa Siyam na mainland, ito ba ang gusto nating mabuhay, ito ba ang nais natin kamahalin? Tama si Jack. Malawak ang Siyam na lupain, at maaari kaming humingi ng mas mahusay na lupang tirahan sa halip na magtago sa mabangis na lugar na ito. Ang mga opinyon ay nagpatuloy na dumating tulad ng papasok ng tubig, at sumimangot si Natalie sa wakas, hindi na kinaya ni Natalie. Hinampas niya bigla ang kanyang palad sa Dragon Throne at biglang sumigaw, "Manahimik ka." Tumayo si Natalie at tumingin sa paligid niya. Alam kong hindi ka pa rin masaya, ngunit ang lugar na ito ay isang paraiso kung ihahambing sa Wild Deserted Secret Region. Oo, matapang kami at mahusay sa pakikipaglaban. Sa katunayan, wala sa mga puwersa sa Nine Mainland ang aming laban sa mga tuntunin ng lakas at lakas ng labanan. Gayunpaman, hindi namin dapat kalimutan na ang aming mga ninuno ay ipinadala sa Wild Deserted Secret Region libu-libong taon na ang nakakaraan dahil sa sobrang yabang at mayabang. Ngayon, sa wakas ay may bago kaming pagsisimula. Ayokong mahulog sa walang katapusang gyera muli ang buong tribo ng Raksesa. Bukod dito, ang pakikipaglaban ay hindi lamang ang tadhana para sa tribo ng Raksesa. Mayroon kaming mas magagandang bagay na dapat gawin. Maraming tao ang pumikit matapos ang galit ni Natalie. Kamahalan, hindi matanggap ni Jack ang sinabi ni Natalie. Walang takot siyang tinitigan siya. Akala ko ikaw ay isang mahusay na Raksesa Queen, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay isang duwag. Ikaw ay kaiyahiya. Marahil, isang pagkakamali na suportahan ka bilang aming queen mula pa sa simula. Nais mo bang manatili ng ganito sa buong buhay mo, na mas mababa sa Nine Mainland at mamuhay ayon sa kanilang inaasahan? Ayokong gawin iyon sa buong buhay ko. Napaka-outrageous mo. How dare you say that? Ang magandang mukha ni Natalie ay nagbago, nanginginig siya sa galit at tinuro si Jack habang sumisigaw sa tuktok ng baga, "Ilagay mo siya sa kulungan." Si Jack ay masyadong matapang upang sabihin iyon tungkol sa queen sa publiko. Si Natalie ay ang nag-iisang anak na Raksesa King. Sanay na siyang mayabang at may mga taong sumusunod sa kanyang mga hinahangad mula noong bata pa siya. Si Jack ang unang taong walang galang at ininsulto si Natalie. Kahit na ang Jack ay isang bihirang talento para sa tribo ng Raksesa, hindi siya mapapatawad para sa kanyang kampante na pag-uugali. Naging mapangahas siya matapos siyang makakuha ng mga kredito para sa kanyang kontribusyon sa tribo. Peter Patter ang 12 Diyos sa tabi ni Jack ay tumayo at pinalibutan siya. Ang ibang mga tao sa hall ay tahimik habang pinipigilan ang kanilang hininga sa takot. Sino ang maglakas loob na pigilan ang 12 Diyos bukod? Si Jack ay lumampas sa dagat kasama ang kanyang masamang puna. Thud! Gayunpaman, bago mailagay ng 12 Diyos ang kanilang mga kamay kay Jack, kumunat ang noo nila bago sila gumuhos sa lupa. Ano ang nangyayari? Sumimangot si Natalie at tinanong, ano ang problema ang isa sa 12 Diyos? Na, ang ekspresyon ay kakaiba at komplikado, mahinang sumagot, "Kamahalan, kakaiba ito, ngunit pakiramdam ko ay mahina ako." Ang iba pang mga miyembro ng 12 Diyos ay nakilala din ang kalagayan. Ako rin. Ang alak. May problema sa alak. Natanto ni Natalie na ang mga bagay ay hindi tama, at ang kanyang magandang mukha ay ashen. Tumawa si Jack sa loob. Tapos, mayabang siyang tumayo at biniro si Natalie. Marahil ay hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit responsable ako sa pag-aayos ng salo-salo na ito. Nag-spike ako ng alak, at ikaw, bilang isang queen, ay nabigo upang mapansin ito. Sabihin mo sa akin, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka ang pinuno ng tribo ng Raksesa? Ano natulala lahat kay Natalie at ng ibang mga tao?
Kabanata 2678. O maraming tao ang nakatingin kay Jack, gulat na pinagmasdan nila siya. Si Jack ay matapang, naglakas loob pa siyang sirain ang pagdiriwang ng pagdiriwang. Galit na galit si Natalie, tinitigan niya si Jack at sumigaw, "Jack, masyado kang matapang. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo kalahating buwan na ang nakakalipas, sa trading center sa Rock City? Binigyan kita ng pagkakataon na maitama ang mga maling nagawa mo. Hindi ko inaasahan na magbabago ka para sa mas masahol at mas lalong mayabang. Ngayon, nakagawa ka pa rin." Pagtataksil ang galit na mukha ni Natalie ay mukhang galit na galit. Si Jack ay mayabang at dominante dahil sa mataas na katayuan na nasisiyahan siya sa tribo. Si Natalie ay hindi nagbigay ng labis na pansin sa kanyang pag-uugali bago iyon, at nang patawarin niya ang kanyang mga nakaraang pagkilos, si Jack ay lalong nagparamdam. Kahit na wala siyang katakutan tungkol sa paghila ng isang maruming trick sa panahon ng pagdiriwang. Si Jack ay magiging isang malaking sakuna sa hinaharap kung hahayaan niya ang mga bagay. Nasaan ang mga mandirigma? Habang iniisip ito ni Natalie, mas nagalit siya. Tumingin siya sa labas ng hall. Ipadala mo siya sa kulungan. Galit na galit si Natalie, ngunit nakaramdam din siya ng kaunting pagkabalisa. Ang 12 Diyos ay nakadroga, kaya't hindi na siya makaasa sa kanila para sa proteksyon. Uminom siya ng 2 baso ng alak, at maramdaman niya na ang kanyang panloob na lakas ay naapektuhan ng mga gamot. Sa kasong iyon, may asa lamang siya sa mga mandirigma na nakatayo sa labas ng hall. Gayunpaman, nagbelo si Natalie, ngunit wala ni isang mandirigma ang pumasok sa bulwagan. Bago magsimula ang pagdiriwang, inilipat ni Jack ang lahat ng mga mandirigma sa ibang lugar. Siya ang may kontrol sa sitwasyon sa bulwagan. Hindi na kailangang sumigaw, "Walang tutugon sa iyong tawag ngayon." Ninisya ni Jack. Pagkatapos, 12 kalalakihan mula sa nakapalibot na mga upuan ang tumayo. Lahat sila ay may magandang relasyon kay Jack at may hawak ng mahahalagang posisyon sa Raksasa tribe. Sa sandaling tumayo sila, tiningnan nila si Natalie na may magkasalungat na ekspresyon. Pagkatapos, sinimulan nilang payuhan siya. Natalie, may kasabihan sa Siam na taga-Darling na matalino na tao ay dapat magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyang mga gawain at umangkop ng maayos. Hindi ka bagay na maging reyna namin. Basta tanggalin ang trono, oo, hanggat handa kang talikuran ang trono, hindi namin gagawin ang mahirap para sa iyo. Ang mga taong iyon ay may kasunduan kay Jack. Sinamantala nila ang pagdiriwang ng pagdiriwang upang pilitin na iwaksi ni Natalie ang kanyang trono. Ang iba pang mga tao ay tumabi sa gulat nang makita ang nangyari. Wala sa kanila ang naglakas loob na pintasan si Jack at ang kanyang mga tauhan. Napakalakas ng kapangyarihan ni Jack na wala man lang siyang pakialam na igalang ang queen. Sino ang maglakas loob na kalabanin siya? Bukod dito, na-control ni Jack ang hall. Sino mang humakbang sa linya ay naghuhukay ng kanilang sariling mga libingan. Ano? Nanginginig si Natalie, dumilim ang maganda niyang mukha. Napatingin siya kay Jack na naiinis. "Jack, nakagawa ka ng pagtataksil. Ang mga ninuno ng tribo ng Raksasa ay hindi ka kailanman patatawarin, at tiyak na hindi ka bibigyan ng Diyos pagkatapos ng iyong ginawa." Ako nagtaksil. Ang mga labi ni Jack ay paikot-ikot paitaas habang nakatingin kay Natalie, ngumiti siya ng malikot. "Natalie, may mali sa sinabi mo. Sa libu-libong taon, ang tribo ng Raksasa ay mayroon lamang isang hari, hindi pa tayo nagkaroon ng isang queen na mamumuno sa amin. Pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay karaniwang kulang sa mahusay na paningin sa kanilang pamamahala. Sinuportahan kita na maging iyong queen dahil sa nakaraang hari. Akala ko ito ay isang advanced na desisyon na ipagkatiwala sa iyo ang hinaharap ng tribo ng Raksasa, ngunit sa kasamaang palad, ang isang babae ay nananatiling isang babae. Ang mga tao mula sa Siam binigyan ka ng isang maliit na pabor, at naayos mo na ang status quo. Natalie, hindi na kailangang tumira kasama iyon mula sa napakabatang edad. Ang buhay ay naging mahirap para sa kanila, at palagi silang umaasa sa bawat isa. Maya-maya pa, bumuti ang kanilang buhay matapos silang ampunan ni Jack. Nakita ng 3 magkakapatid na Zane si Jack bilang kanilang ampon, at laking pasasalamat nila sa kanya. Palaging iginagalang ni Clary si Jack. Palagi niyang nakikita siya bilang tapat at nakatuon sa tribo ng Raksasa.
Kaya, nagulat siya na ang kanyang ama na nag-ampon ay gagawa ng pagtataksil at lalaban sa Queen sa publiko. Ang dalawang magkapatid na sina Woody at Feud, ay medyo kalmado. Little sister, pabayaan mo na lang sila. Tinagilid ni Woody ang kanyang ulo at binigyan ng isang sulyap si Clarice. Umiling-iling siya ng maingat upang sabihin sa kanya na huwag maguluhan. Kabanata 2679. Buzz! Isang malakas na pagsabog ng aura ang ibinuhos mula sa katawan ni Jack at nakatuon mismo kay Natalie. Lahat ng nakakita doon ay mabilis na umatras sa gilid ng hall. Nagulat sila, nababaliw na yata si Jack. Nabigo siyang gawing kusang loob na iwaksi ng Queen ang kanyang trono, kaya't gumamit siya ng puwersa. Si Clarice na nakaupo sa gilid ay nanginginig sa gulat. Pagkatapos, nag-react siya at tinanong ang kanyang dalawang kapatid sa tabi niya. Pinakamatandang kapatid, pangalawang kapatid, ano ang dapat nating gawin? Labis na balisa si Clarice, at parang nawala siya, hindi niya alam kung aling panig ang dapat niyang kunin. Ang tatlong magkakapatid na Zane ay mga ulila ang plano ni Jack na ibagsak si Natalie. Napakasuporta nila sa desisyon ni Jack. So, napagpasyahan mo akong awayin? Galit na galit si Natalie nang makita niyang sinisingil siya ni Jack. Siya ay nasa galit na galit, ngunit hindi siya fluster. Hinarap niya si Jack, at humarap sila sa isang tunggalian. Kahit na nakainom si Natalie ng ilan sa lason na alak, nagawa niyang pigilan ang pagkalason sa kanyang katawan dahil sa pamamaraan ng paglilinang na kanyang naisagawa. Ito ay isang hindi pangkaraniwang pamamaraan na ginawang magagamit lamang para sa mga Rakshasa Kings mula sa mga nakaraang dinastiya. Bang! Sa isang iglap lang ng mata, nagsalpukan ang kanilang dalawang palad. Kapwa nagsway sina Natalie at Jack, at pagkatapos ay nakakuha sila ng katatagan. Malinaw na, wala sa mga partido ang may pinakamataas na kamay mula sa pag-atake. Hawak ni Jack si Natalie sa isang titig sa kamatayan, sobrang dilim ng mukha niya. Nagulat siya at nagalit na si Natalie ay makakagawa pa rin ng isang napakalakas na aura ng labanan kahit na nakainom siya ng lason na alak. Tila kamangha-mangha ang diskarteng paglilinang ng nakaraang Rakshasa Kings. Ito ang pinakamalakas na pamamaraan sa tribo ng Rakshasa. Namula ang mga mata ni Jack sa galit. Nais niyang pilitin si Natalie na isuko ang kanyang trono sa dalawang kadahilanan. Bukod sa kanyang pagnanais na maging bagong hari, nagkaroon din ng pagnanasa si Jack para sa lihim na pamamaraan na ginagawa ni Natalie. Nagkatinginan sina Natalie at Jack. Ang magandang mukha ni Natalie ay mukhang determinado at naguguluhan sa parehong oras. Kailan naging napakalakas ni Jack di nagtagal, napagtanto ni Natalie na itinatago ni Jack ang kanyang totoong potensyal. Marahil ay binalak niya para sa araw na iyon matagal na ang nakaraan, at ang pagtatago ng kanyang totoong lakas ay bahagi ng diskarte. Lalong nagalit si Natalie matapos niyang maisip ang balak ni Jack. Halika, lahat. Tumingin si Jack sa paligid at sumigaw, kung ayaw mong mapamunuan ka ng babaeng ito magpakailanman, tulungan mo akong talunin siya. Agad na sumulong ang dalawang tao matapos itong sabihin ni Jack. Jack, tutulungan ka namin. Sa parehong oras, ang iba pang mga tao na nagkaroon ng isang magandang relasyon sa Jack din sumali sa kanyang puwersa. Mayroong higit sa 100 ang mga numero na naglabas ng kanilang panloob na lakas upang atakein si Natalie. Ikaw nanginginig si Natalie nang makita niya ang napakaraming mga tao na sumulong. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng labis na suporta si Jack sa loob ng 3 taon.